yan ni Kuya Oliver muna. Ito ang focus ko muna. Kasi kahit pa paano, una, yung pera na yun galing sa mga taong nagmamahal kay Kuya Oliver, kaya ayaw ko pangunahan. Siyempre, Daddy Frankie, kung iatid mo na sa amin, paano ko sa mapapakain kung walang kiting asawa ko? Walang bigas, walang ulam, walang pabiling mantika, saka betchin. Paano naman yun? Magugutom siya. Tingnan mo naman yung tiyan niya, laki-laki, hindi pwedeng magutom. Baka mamaya magsigaw-sigaw na lang pagkain, sabi niya sa akin. Hindi na, maayos na yung kanya. Hindi. Posible Yung pag ugali niya? naguramentado yung mga alaga niya. Painumin natin si Kuya Oliver. Gusto mo na majay? Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Kasi sabi ni Nanay Ansing, motor daw para may panghanap buhay daw para mapakain niya si Kuya Oliver. Pero Nay Ansing, sa totoo lang, hindi ko talaga binawasan yung pera niya kasi nung una, yung usapan natin, yung bahay na gagawin kay Kuya Oliver. Doon ko sana talaga inilalaan yung pera na yun, yung titirahan niya na sarili niya. Kung ibibili natin ng motor, sa totoo lang, yung 180, kulang na kulang pa po yan sa gagawin nating bahay niya. Hindi naman siguro maubos yun, Daddy Frankie. Kwarto lang naman sa maliit na kusina, sa CR. Kasi siguro yun. Mag-isa pa lang naman niya. Pag nakapag-asawa na siguro siya, doon na palalawakin yung titirahan niya. Paano kung maubos na yung pera niya? Paano pa natin palalawakin kung ibibili ng motor? Siyempre, saka na natin isipin yung ngayon, yung hinaharap muna. Ang isipin natin. Yung pagkain ba? Yung iba ng pagkain. Diba, Daddy Frankie? Ang mahalaga yung hinaharap, yung makakain. Mayapag sa mesa. Nakita mo lang yata yung binigay kong motor Siyempre, isa na yun, Daddy Frankie. Saka nakita ko yung motor na binigay mo, nakita ko yung motor namin. Ay, Diyos ko, tumatagas yung langis. Ay, Diyos ko, naalala kita. Si Daddy Frankie, sabi ko. Yung hindi umihili, binagyan niya. Yung umihili, hindi niya bigyan, sabi ko.